Patuloy po nating sinusubaybayan ang reklamo ni Eduardo Del Rosario laban sa Honda Motorsports dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanyang komisyon para sa 25 motorcycle units ng kumpanya na kanya na ibenta. Nakipag-ugnay na responde sa pamunuan ng Honda Motorsports kaugnay ng reklamong ito ni Eduardo. Gayunman, ayon kay Mr. David Medrana, head ng marketing ng Honda Motorsports, pinayuhan sila ng kanilang legal department na dahil sa wala naman silang formal complaint na natatanggap mula mismo kay Eduardo, hindi sila obligadong sagutin ang reklamo nito. Kaya naman, pinayuhan nila si Eduardo na magsampa na lamang ng reklamo laban sa kanila. At inilapit din po namin ang reklamong ito sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ang problema ito ni Eduardo, bagamat hindi pwedeng makapanayam yung araw si Attorney Gerald Lucban, Commission Secretary sa SEC, dahil nasa meeting pa ito. Nagpadala naman siya ng isang text message sa ating programa. Pinayuhan ito ang nagreklamo na pumunta sa kanilang opisina para mapag-aralan nila ang kaso at ma-refer ito sa tamang departamento sa SEC na makatutulong sa kanya para maiayos ang kanyang problema. Ang kanyang opisina matatagpuan sa 8th floor SEC Building at sa Green Hills, Mandaluyong City. First Galleon Fund Management Corporation, itong pre-need company na pinagtiwalaan na mag-asawa mula sa Parañaque. Ngunit matapos ang halos 3 taon ng paghuhulog sa contract policy ng kanilang kinuha, hindi na nila ito natuloy dahil sa hindi nila mahanap pa ang opisina nito. Ang detalye sa report ni Irene Quintana. Gaya ng marami nating kababayan na ginustong paghandaan ang kanilang kinabukasan, kumuha rin ng insurance policy si Macario Navales, residente ng Better Living Parañaque. Kwento ni Macario, dahil sa dami na ng kamag-anak nilang nahikayat, na bumili ng insurance policy mula sa First Galleon Fund Management Corporation, ginusto na rin ng kanyang asawa na kumuha ng insurance dito. November 2005 nang bumili sila ng contract policy sa nasabing insurance na kailangan nilang bayaran ng 450 pesos kada buwan sa loob ng 5 taon. Ayon sa kontrata, pagkatapos silang makabayad sa loob ng 5 taon, maghihintay pa ulit sila ng 5 taon para naman sa maturity date nito. At doon nakatakda silang tumanggap ng 50,000 pesos para sa life insurance, 50,000 pesos para sa TPD, at 50,000 pesos para pa sa GA. Pero ang huling 2 benepisyo ay hindi naman malinaw kay Macario. Ang pagkaunawa ko po, habang nasa coverage kami ng programa, in case na ma-aksidente kami, yun nga po yung life, entitled kami tumanggap ng 50,000 pesos. Pero po itong TPD at saka JA, wala po akong idea kung parang hindi po gaanong paliwanag sa amin kung ano ibig sabihin. Simula noong 2005 ay naging tuloy-tuloy ang paghuhulog nila sa insurance hanggang March 2007. Dahil nagkaroon daw ng malubhang karamdaman ang kanilang area manager na si Evangeline Berongan. Hindi man ginusto ay nahinto na magmula noon ang kanilang pagbabayad at hindi na rin nila malaman kung nasaan ang bagong opisina ng First Galleon. Noong panahon din po yun ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at hindi po namin siya maobliga na ituro sa amin kung saan ang eksaktong nilipatang opisina. Ngunit September 2012 nang malaman nilang magaling na ang sakit ng nasabing area manager. Pero nang makausap nila ito, nabigo pa rin silang makakuha ng impormasyon mula rito. Pinuntahan namin siya sa kanilang tahanan. Sinabi nga po sa amin na wala na yung kumpanya at wala na rin siyang magagawa tungkol sa aming problema. Kaya naman marami silang katanungan ukol dito. Saan pa namin pwedeng habulin yung mga taong responsable dun sa kumpanyang iyon? Gusto rin namin malaman kung maibabalik ba sa amin yung aming mga naihulog. Kahit yung mga naihulog naman lamang ay makabalik sa amin, siguro masaya na kami.
Masamang-masama ang loob ng mag-asawa sa pangyayaring ito. Malaki kasi sa halip na ilalaan na namin sa pang-araw-araw na gastusin dapat, sa pag-asang may mga benepisyo kaming makakamtan doon sa kumpanya, sinakripisyo po namin alang-alang sa kapalit na pangakong benepisyo na tatanggapin namin sakaling mag-mature yung aming policy. Ako sa Eileen Quintana, ang inyong koresponde. Napaglaban po namin ang First Galleon Fund Management Corporation, ipinasara noong February 18, 2011 dahil sa patong-patong na reklamo. At nasa jurisdiction na ito ngayon ng Securities and Exchange Commission. Narito ang kanyang pahayag ukol sa ipinasarang insurance company. July 23, 2012, isang advisory ang inilabas ng Securities and Exchange Commission o SEC kaugnay ng mga katanungan at reklamo na natanggap nila mula sa publiko ukol sa hinahabol nilang puhunan sa First Galleon Family Fund Incorporated at sa the First Galleon Fund Management Corporation. Pinayuhan ng komisyon ang publiko na maaari silang mag-file ng kanilang mga claim sa mga regular court batay sa Section 5.2 ng Republic Act No. 8799. Dagdag pa ng SEC, nagkaroon na ng investigasyon tungkol sa mga paglabag sa batas ng the First Galleon Fund Management Corporation, the First Galleon Family Fund Incorporated, at Equitable Securities Philippines Incorporated. Ayon sa resulta ng naturang investigasyon, isang criminal complaint ang inihain noong November 19, 2010 sa Department of Justice laban sa the First Galleon Family Fund Incorporated, the First Galleon Fund Management Corporation, Equitable Securities Philippines Incorporated, kina Gaizka Garamedi, Roland R. Hamindang at Winnie Serrano dahil sa paglabag sa Sections 8 at 12 ng Securities Regulation Code na pending resolution ng DOJ. Noong December 1, 2010, naghain ng EPD ng petition for revocation of corporate registration with prayer for issuance of a cease and desist order laban sa the First Galleon Family Fund Incorporated, the First Galleon Fund Management Corporation at Equitable Securities Philippines Incorporated. Noong December 9, 2010, naglabas ang Commission and Bank ng cease and desist order laban sa mga nasabing korporasyon sa kanilang mga opisyal, mga direktor, mga ahente, mga kinatawan, conduits, assigns at lahat ng mga taong kumukuha o gumagawa para sa ilalim ng kanilang otoridad. Ang nasabing cease and desist order ay naging permanente noong February 18, 2011. Ang pangunahing petisyon ay nakabinbin pa rin. Katulad din po ng payo ni Attorney Jared Locman, Commission Secretary ng Securities and Exchange Commission, sa nauna nating kaso, pinapayuhan ito si Macario na magtungo sa kanilang tanggapan para mas mapag-aralan ng kanyang kaso at mabigyan solusyon ng departamento sa SEC na tuwilang nakasasakop dito. Inulit namin ang kanyang opisina, matatagpuan sa 8th floor, SEC Building, EDSA Green Hills, Mandaluyong City. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng responde.